Kilala si Don Juan sa kanilang lugar bilang isang mayamang tao at may malaking hasyenda, subalit kilala rin siya bilang isang matapobrang tao. Maraming taong iniiwasan si Don Juan at kahit mga kamag-anak niya, hindi na sa kanya lumalapit dahil sa kanyang ugali. Hindi rin lahat ng tauhan niya ay tumatagal sa kanya. Ang iba ay nagtitiis lamang. Andres, kanina pa kita nakikitang nakaupo dyan sa ilalim ng puno. Baka balak mo nang magtrabaho? Sita ni Don Juan kay Andres na nakaupo lamang sa ilalim ng puno. Don Juan, pasensya na po. Nahihilo po kasi ako kaya nagpapahangin lang po ako dito sa ilalim ng puno. Turan ni Andres na nagpakunot sa noo ni Don Juan. At ano ang gusto mong gawin ko? Binabayaran ko ang bawat oras nyo sa pagtatrabaho dito at yung katamaran nyo. Kaya hindi kayo umaangat sa buhay dahil mas gusto nyong umupo na lamang. Sermon ni Don Juan. Kahit ramdam ni Andres ang pagkahilo dahil sa tirik ng araw, mas pinili na lang niyang tumayo upang magtrabaho. Alam niya kasing hindi siya tatantanan ni Don Juan kung hindi pa siya tatayo. Ikaw naman kasi Andres, sana hindi ka na lang nagpakita kay Don Juan na umupo doon sa ilalim ng puno. Nasermonan ka tuloy. Pangangaral ni Flora na asawa niya. Bumuntong hininga na lamang si Andres. Grabe naman ang matandang yan. Hindi naman niya madadala ang kasipagan at pera niya kapag namatay na siya. Naiiling na wika ni Andres. Itay, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Siguro, kaya naging ganoon ang ugali niya dahil may masama siyang pinagdaanan sa nakaraan niya. Hindi ba sinabi niyo po, mahirap yun dati at bigla na lang pong yumaman? Sabat naman ng 12 anyos na anak nila Andres at Flora. Isa ang pamilya ni Andres sa mga nagtatrabaho sa hasyenda ni Don Juan. Ang dalawang anak na lalaki ni Andres ay nag-aalaga ng mga kabayo, habang si Laila naman ang bunso nilang anak, kasama naman ni Flora para maglinis sa bahay ni Don Juan. Mag-isa lamang sa buhay si Don Juan. Hindi na rin ito nagtangkang mag-asawa sapagkat mas naging abala siya kung paano payayamanin ang kanyang sarili. Inay, pagkuha ni Laila ng atensyon sa ina habang naglalampaso sila ng sahig. Bakit anak? Bakit kaya po kahit isa sa mga kapatid o mga kamag-anak ni Don Juan, hindi po natira dito sa malaking bahay na to? Pagtatakang tanong ni Laila habang pinagmamasdan ang nililinis nilang bahay. Ikaw talaga? Napakatabil ng bibig mo. Manahimik ka nga dyan at baka marinig ka pa ni Don Juan. Suway ni Flora sa kanyang anak. Hindi mapigilang mapanguso ni Laila sa ina dahil para kay Laila, wala namang mali sa tanong niya. Nagtatanong lang po, ang laki po kasi ng bahay pero ramdam po niyo yung lungkot. Kung magkakaroon po ako ng bahay, okay na po sa akin yung maliit basta masaya. May ngiting sambit ni Laila sa ina at kinailing na lamang ni Flora. Ay nako, ano ba ang bilin ko sa'yo Laila kapag nandito tayo sa bahay ni Don Juan? Huwag pong maingay, sagot ni Laila. Yun naman pala eh, ayaw ni Don Juan ng maingay. Baka mapagalitan tayo. Kaya kung ako sa'yo, tatahimik na ako, maliwanag. Tumango na lamang si Laila ng 3 beses sa ina. Pupunta muna ako sa taas para magwalis doon. Dito ka lang. Bawal ang bata sa taas. Naiintindihan mo ba ako? Opo, Nay. Hindi po ako aakyat. Turan ni Laila kahit ang totoo, gustong-gusto niya rin namang makita kung ano ang nasa taas. Lagi naman siya kasama ng inay niya maglinis sa bahay ni Don Juan, kaso nga lang, hindi pa rin siya nakakaakyat sa pangalawang palapag sapagkat ang laging bilin sa kanya ni Flora ay bawal raw umakyat doon. Inabala na lamang ni Laila ang kanyang sarili sa paglilinis sa baba, subalit dahil sa kuryosidad kung ano ang meron sa taas, dahan-dahang umakyat si Laila upang tingnan kung ano ang meron sa taas. Pagtungtong ni Laila sa pangalawang palapag, hindi niya mapigilang mamangha, lalo nung makita ang mga bawat estatwa na gawa sa kahoy. Ang ganda naman nito, papurin Laila habang nakatingin sa isang estatwa na may lalaking nakasakay sa kabayo. Hahawakan na sana iyon ni Laila pero may agad na tumapik sa kanyang kamay. Anong ginagawa mo dito? Maotoridad na tanong ni Don Juan.
Gusto ko lang pong tingnan kung ano po ang meron dito sa pangalawang palapag. Nakayukong wika ni Layla at ramdam na ramdam niya ang tibok ng puso niya. Bawal ang bata dito. Hindi ba ito sinabi ng iyong ina? At ayaw na ayaw ko rin na may humahawak sa mga gamit ko. Dahil sa sigaw na iyon, hindi napigilan ni Laylang magulat at dahil doon, nasagi niya ang isang estatwa na nasa kanyang likuran na naging dahilan ng pagbagsak nito. Nanlaki ang mga mata ni Layla nung matanggal ang ulo ng taong nakasakay sa kabayo. Pinulot iyon ni Don Juan at sabay tingin ng masama kay Layla. Anong ginawa mong bata ka? Isang mahigpit na kamay ang yumakap sa braso ni Layla. Sorry po. Hindi ko po sinasadya. Hindi mo sinasadya? Alam mo ba kung ano ang sinira mo? Mababayaran ba ito ng mga magulang mo? Aray ko po, masakit na po. Naiiyak na tura ni Layla at agad naman lumabas ang nagkukumahog nitong ina na may daladala pang bunot at tambo. Don Juan, nasasaktan na po ang bata. Nag-aalang sambit ni Flora at siya naman ang tiningnan ng matalim ni Don Juan. Hindi ba? Sinabi ko na sa iyong ayoko sa lahat na may batang umaakyat dito sa taas. Galit na sambit ni Don Juan sabay bitaw sa kamay ni Layla. Pasensya na po, Don Juan. Pagsasabihan ko na lang po ang anak ko. Pagsasabihan? Tingnan mo ang ginawa ng anak mo. Sinira niya ang sculpture na ginawa ko. Sa tingin mo ba, mababayaran mo to? Mataas na boses na tanong ni Don Juan. Binawas nga sa sahod ng mag-asawa ang nasirang sculpture ni Layla. Kasalukuyang nasa bahay na sila Flora ngayon at walang ibang ginawa si Flora kundi ang sermonan si Layla. Hindi ba ilang beses kita pinapaalalahanan, Layla? Huwag na huwag kang akit sa taas pero anong ginawa mo? Sinuway mo pa rin ako. Sermon ni Flora kay Layla na umiiyak sa gilid. Gusto ko lang naman po kasing matingnan kung ano po ang meron sa taas. Sagot ni Layla habang sumisinghot. Anong bang napala mo? Nahuli ka na nga ni Don Juan tapos nakasira ka pa. Hindi mo ba alam ilang buwan naming babayaran yun ng tatay mo? Mahal yung nasira mo, Layla. Flora, wala na tayong magagawa. Nangyari na ang nangyari. Bayaran na lang natin. Sagot ni Andres habang nakatingin sa bunsong anak na umiiyak. Sa susunod naman, Layla, matuto kang makinig sa nanay mo. Naiintindihan mo ba? Tanong ni Andres sa anak at agad namang sumang-ayon si Layla. Hindi na nga sinasama ni Flora si Layla sa tuwing naglilinis siya sa malaking bahay ni Don Juan sapagkat alam niyang pag-iinitan lang ni Don Juan ang anak niyang si Layla. Nanatili na lamang si Layla sa kanilang bahay dahil iyon din ang utos ng kanyang mga magulang. Hindi rin may iwasan ni Layla na makonsensya sa nagawa niya sapagkat alam niya namang gipit rin sila. Kaya napagdesisyonan ni Layla na lumapit kay Don Juan habang dala ang alkansya niyang gawa sa kawayan. Don Juan, tawag ni Layla. Anong kailangan mo? Hindi ba sinabi kong ayoko makita ang pagmumukha mo? May inis pa ring tono na sambit ni Don Juan. Napalunok naman si Layla sabay lahad ng alkansya na dala niya. Nandito po ako para iabot po itong alkansya ko. Para saan naman to? Pwede po ba dyan nyo na lang pong ibawas ang nasira ko? Huwag nyo na pong ikaltas sa sahod ng mga magulang ko. Pinag-ipunan ko po yan galing sa baon ko. Pangako po, kapag may pasok na ulit, huhulog-hulugan ko po ang kulang ko. Pakiusap ni Layla na nagpakunot sa noo ni Don Juan. Napabuntong hininga na lamang si Don Juan habang tinitingnan ang hawak niyang alkansya. O siya, umalis ka na sa harapan ko. Tatanggapin ko na to, pero sa isang kondisyon. Huwag ka na magpakita sa akin, maliwanag. Talaga po, hindi niyo na po ikakaltas sa sahod nila nanay? Oo, hindi na. Ayoko talaga sa mga pasaway na bata. Bulong sa sarili ni Don Juan pero nagulat siya na bigla siyang yakapin ni Layla. Salamat po ng marami. Huwag po kayo mag-alala. Dadagdagan ko pa po yan. Masayang sambit ni Layla pagkabitaw niya kay Don Juan.
Magsasalita pa sana si Don Juan pero napahawak ito sa kanyang dibdib at sa balikat ni Layla. Don Juan? Ano po ang nangyayari? May takot na tanong ni Layla habang nakikita niyang nahihirapan si Don Juan sa paghinga. Mabilis naman na itakbo si Don Juan sa pinakamalapit na ospital. Isang linggo rin ang tinagal ni Don Juan sa ospital pero nagpalabas na rin siya agad. Wala kasing dumadalaw sa kanya sa ospital kahit mga pamangkin o kapatid niya, hindi siya pinuntahan sa ospital. Inay, totoo po bang pauwi na ngayon si Don Juan? Oo anak, ako muna ang mag-aalaga sa kanya. Kaya ikaw, huwag ka muna magpasaway ha? Bakit kayo po, Nay? Di ba dapat po Dr. Honors ang mag-aalaga sa kanya? Muling tanong ni Layla. Napabuntong hininga naman si Flora at tiningnan ng bunsong anak. Wala kasing may gustong kamag-anak na mag-alaga kay Don Juan. Ayaw rin naman ni Don Juan ng mga nurse ang mag-aalaga sa kanya. Sa bahay na lang daw siya magpapagaling, paliwanag ni Flora. Kahit mga kapatid niya po, Nay, ayaw po siyang alagaan? Tanong muli ni Layla na kinatango ni Flora. Bakit raw po? Kawawa naman po pala si Don Juan. Inay, pwede ko po ba siyang alagaan? Anak, hindi pwede. Tsaka baka mas lalong lumala ang kalagayan niya kapag nagpakita ka. Ayaw ni Don Juan sa mga makukulit na bata. Pangako po, Nay, hindi po ako mangungulit. Gusto ko lang po siyang alagaan para hindi niya maramdaman na mag-isa. Saad ni Layla na nagpangiti kay Flora. Tinulungan nga ni Layla si Flora sa pag-aalaga kay Don Juan. Na-stroke kasi ang matanda, kaya mas lalo itong nahihirapan sa pagkilos niya kahit sa pagkain. Madalas rin sa bahay na ni Don Juan natutulog ang mag-ina upang mabantayan lamang ang inaalagaan nilang matanda. Alam niyo po ba kung ano po ang pangarap ko paglaki, Don Juan? Tanong ni Layla kay Don Juan habang tinutulak niya ang wheelchair ng matanda. Pangarap ko po maging isang nurse. Pangarap ko po mag-alaga ng mga may sakit katulad niyo po. Kwento ni Layla kay Don Juan. Kaya po, huwag po kayong mag-alala. Ako po muna ang mag-aalaga sa inyo hanggang gumaling po kayo. Masayang dagdag ni Layla. Pero, pwede po bang ibawas niyo ito sa utang ko? Pabiro ni Layla at tumawa ito. Napangiti na lamang din sa isip si Don Juan. Hirap kasi siyang magsalita, kaya wala na lang siyang ibang ginawa kundi ang pakinggan ang mga kwento ni Layla, lalo na sa tuwing ginagala siya ni Layla sa lupa niya. Layla, ikaw talagang bata ka. Hindi ba sinabi kong huwag mong igala sa malayo si Don Juan? Sermon ni Flora sa anak, narinig ni Don Juan. Inay, gusto ko lang naman pong igala si Don Juan para mas madali po siyang gumaling. At sabi rin po iyon ng doktor niya, dapat nakakalanghap po ng sariwang hangin si Don Juan. Nakakatulong raw po iyon para sa may mga stroke. Nakangusong tura ni Layla. Ikaw talagang bata ka. Ang dami mo talagang palusot. Bahol malipasan ng kain o gamot si Don Juan. Kaya huwag mo siya masyadong nilalayo para mapainom ko kaagad ng gamot at mapakain. Pangaral ni Flora sa anak. Pinagtiyagaan na nga ni Flora ang pag-aalaga kay Don Juan. Siya rin ang gumagabay sa matanda sa paglalakad nito, pati na rin sa pagkain niya. Unti-unti na rin nakakapagsalita si Don Juan sa tulong ni Layla. Iyan, Don Juan, nagaling na po kayo sa paglalakad. Masayang sambit ni Layla habang pumapalakpak. Salamat, Layla. Tura ni Don Juan na nagpangiti kay Layla. Wala po yun. Bukas po ulit, mag-exercise po tayo para mas mapabilis po ang pag-recover nyo. Sambit ni Layla na kinatango ni Don Juan. Don Juan, handa na po ang pagkain. Sabat naman ni Flora. Inalaya nila Flora at Layla si Don Juan sa paglalakad hanggang sa makapunta sa habag-kainan. Mag-isa na rin kumakain si Don Juan dahil kaya niya nang humawak ng kutsara. Kain na kayo? Sumabay na kayo sa akin? Sambit ni Don Juan sa mag-ina. Hindi mapigilan nila Flora at Layla mapatingin sa isa't isa. Simula kasi nang magkasakit ito at gumaling, nagbago na rin ang ugali ni Don Juan. Unti-unti na itong bumabait sa kanila at hindi na sila minamaltrato nito.
Si Andres din ang ginawang kanang kamay muna ni Don Juan upang pangalagaan ang kanyang mga negosyo sa pagsasaka, pati na rin sa pag-aalaga ng mga hayop. Hindi lubos maisip ni Don Juan na ang pamilya ni Flora pala ang mag-aalaga sa kanya nung panahon na nagkaroon siya ng sakit. Dahil din kila Flora, mas napabilis ang pagaling niya. Naging maganda ang pakikisama ni Don Juan sa lahat ng tauhan niya. Pinaaral din ni Don Juan ang mga anak ni Flora sa college. Ang sabi nga nila, ang pera daw ay hindi natin madadala sa hukay. At kung tayo man ay nasa taas, huwag tayong magiging mapagmata sa ating kapwa. Mas maganda pa rin na kahit gaano kakayaman, marunong ka pa rin tumingin sa iyong pinanggalingan. Ikaw ka Juana Tels, ano po ang natutunan nyo sa maikling istorya kong ito? Sana po ay marami po kayong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya ng Juana Tels at sana po ay nagustuhan nyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.